Innalhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, mga Pilipino, nandito ulit tayo sa ating programa sa Bakit Kami Nagmuslim. At bisita natin ngayon sa Bakit Kami Nagmuslim si Brother Imran. Si Brother Imran ay isa sa mga daiya dito sa Discover Islam na nakikita natin at siya ay nagpapatuloy na nagtuturo sa mga balik Islam at saka sa mga kahit na mga born Muslim na sinasabi natin ng mga Pilipino. At nakilala ko rin siya at siyang nag-imbita sa akin na makarating ako dito sa Discover Islam sa Bahrain. Bagamat ako'y naimbita ng isang center ng Al-Hidayah Center for Community Awareness na silang naimbita sa akin dito sa Bahrain at nakarating ako dito sa Discover Islam. Mga kababayan, ang ating kapatid na si Brother Imran, tatanungin natin siya. Umpisahan natin sa kanyang buong pangalan nung Kristiyano pa siya. Brother Imran, anong pangalan mo nung Kristiyano ka pa? Edwin Umpad. Edwin Umpad. Anong tribo mo? Wala na akong tribo. Maynila? Taga-Bisaya ko. Taga-Bisaya. Pinanganak ako sa Manila pero doon ako lumaki sa Bisaya. Sa Bisaya. Pero, Brother Imran, nung ikay nagtrabaho dito sa Bahrain, paano mo niyakap ang Islam? Actually, napakahabang istorya pero iyan ko lang yung talaga pinakabuod ng story. Nung nasa high school pa lang ako, third year high school, doon talaga medyo nag-start yung pananaliksik ko. Actually, wala akong alam about Bible. So, nung fourth year high school ako, mayroon kami nung subject na values education na may isang chapter na about religion. So, na-focus nila yung Christianity. So, ang teacher namin, Iglesia ni Cristo, pero raised ako as Catholic. Tapos, ang diniscuss ng teacher, according sa belief niya, Iglesia ni Cristo, which is to believe in oneness of God. Yes. And to believe na Jesus Christ ay messenger. So, naging ako noon. Tapos, mayroon ng debate sa classroom na na-amaze ako kasi nga pinagdadibatihan nila ang Biblia. At dinivide pa ng teacher ko yung na mayroong grupo ng Iglesia at saka born again. Ito naman Catholic. So doon ako sa namin sa Catholic side. Nagde-debate sila. Di ko alam, di ko ma-justify kasi wala nga akong alam. So doon ko nalaman about mga idol, yung pag-worship. So nabulgar ng mga Iglesia ni Cristo, yung pananampalataya ng Kristiyano. So doon medyo mayroon akong question. Doon nag-start yung malaking question na dala-dala ko hanggang nalaman ko ang katotohanan. Then, mayroon kami nung research, pinag-interview kami ng mga pastor at saka priest ng Iglesia ni Cristo na teacher namin. At tinanong ko ang isang priest na yun at sinabi ko sa isang priest na isa sa mga katanungan ko, bakit sumasamba tayo ng mga rebulto? Kaharap ang mga rebulto. Bakit nandyan si Mary, Jesus Christ at iba-ibang mga santo na sinabi naman sa Bible talaga na bawal ang pagsamba ng rebulto at pagkasabi pa dun is hangal or ang tindi ng na bawal talaga ang pagsamba ng rebulto. At yet, sinasamba pa rin natin sila. At tapos sinagot ako ng pare na sinabi, hindi daw sinasamba. Kung hindi, is ginagawa lang natin na para mapalapit sa Panginoon. So medyo ako hindi ko gaano satisfied sa sagot ng pare at sinasabi ng pare daw na hindi daw yung Kristiyano hindi daw sumusunod, ang Katoliko sumusunod ng totally turo ng Bible, kung hindi sinusunod daw ang Spanish kasi nga na-colonize daw tayo ng Spaniard at ang Christian daw galing sa Spanish sa Spaniard, kaya yun daw yung natin, tradition at saka Bible. Ibig sabihin ng Spanish brother na nakarating sa atin, yun ang sinusunod natin sa Pilipinas. So yun. Nakuha sa Spanish. Pero hindi sila ang founder ng Christianity. Okay. So wala akong alam nun. So yun na medyo naging hanggang nag-college ako, mayroon akong friend na Baptist. Tapos nagka-friend ako ng Iglesia ni Cristo. Kaya medyo nagka-combine yung knowledge ko about different sect of Christianity. At
And yet, pinanindigan ko pa rin ang pagiging Christian, pagiging Katoliko ko. Kasi nga, Katoliko ako sa pamilya at palaging, By birth. then naging strong yung faith ko as a Catholic, as a Christian. Then, inano ko, parang napabago ko yung way ng yung mga auntie ko, uncle na kapatid ko na magsimba kasi hindi sila pala simba. Ako yung naging ganyo sa kanila na magsimba. Meron ka bang naging posisyon sa simbahan na ano? Wala naman. Medyo naging ano lang ako, naging active lang ako every Sunday. Medyo naging ano ako, parang na-inspire ako na sumimba. Although, kasi nga may sa puso ko, gusto ko maging close sa Diyos. Sa Diyos. Although, di ko nga alam kung anong klaseng pananampalataya to. Then, hanggang nakarating ako ng Manila, nag-join ako ng mga born again, at tapos Iglesia ni Cristo. Pero on and off. Pero nagkakamayroon akong konting knowledge sa mga Then, nang pinunta ako, dinala ako dito ng uncle ko kasi dito nagtatrabaho uncle ko at saka auntie ko. So, sabi nila, sige, kukunin kita, tapos visit visa. So, pagdating ko dito, sa Bahrain, wala talaga ako, zero knowledge ako about sa Islam. And then, doon sa Pilipinas pa lang, napaka-negative na yung impression ko sa Islam, sa Muslim. Natatakot ako, in fact, natatakot ako sa Muslim. Sabi ko, baka ako mamatay sa pag ayaw ko pa nga, rinireject ko pa, sabi ng uncle ko. Pero hindi ako natatakot dahil nga nandun naman yung uncle ko. Sabi ko, under protection ako ng uncle ko, walang mangyayari, hindi ako mapupugutan ng ulo. Yun yung ano ko. Tapos nung ano ko dito sa Bahrain, may namit ako isang Arabo na called Mutawa, na Isa na long beard, beard. long beard, tapos short traditional dress, tapos nakasuot lang ng sandal. Tapos sinabihan na ako na taxi kasi nag-a-apply ako noon. Nag-i-spread ako ng CV, ng resume ko. Tapos yun nga na-meet ko yung Bahrain na yun at binigyan ako ng pamphlet about Islam. Pero never ko binasa. Tapos inano niya, medyo harsh pa yung sabi niya sa akin na sinabi niya ko, ano ka, Muslim or Christian? Sinabi ko, Christian. Sinabi niya, mapupunta ka sa impyerno. Mapupunta ka sa Jahannam. Medyo nasaktan ako. Pero natatakot ako, iniisip ko baka patayin ako nito. Pero nakisakay lang ako. Hanggang tapos, naging close friend ko siya. Medyo naging maganda naman yung treatment niya sa akin. Naging katapos hanggang nakilala ko si Muhammad Islam dito sa Discover Islam. So, yung pala, yung flat niya, nasa taas pala, sa third floor sila. Ako kami nasa second floor. Tapos bago nun, nag-apply ako ng trabaho dito, pero hindi ako nabibisahan. Pauwi na ako nun, isang 3 weeks na lang ang natitira. Kasi hindi ako nabibisahan. At sinabi ko sa sarili ko na, habang papunta ako ng Xerox machine, at sinabi ko, Diyos ko, may purpose ako dito, bakit mo ako dinala dito sa Bahrain? Huwag mo akong pauwiin ng basta-basta na gano'n na lang, nakakahiya. Nakakahiya sa Pilipinas, umuwi ako ng walang-wala. Gusto ko pang mag-stay dito. Tapos nakilala ko din si Muhammad Islam. At sinabi ko kay Muhammad Islam, kabayan, hindi ko pa rin kilala. Kabayan, pwede mo naman ako tulungan mag-apply ng trabaho. Kasi nga, ayaw ko umuwi ng Pilipinas. At tinulungan ako ni Brad, sabi ko, akin ang CV. At in-endorse ako sa katrabaho niya, nag-open ng showroom. So, in-accept niya ako. So, change agad yung visa ko and everything. At nakapag-stay ako dito sa Bahrain. Then si Muhammad Islam, ginamit niya yung opportunity na dawahan niya ako. At it was Ramadan. So may mga iftar program dito sa Discover Islam. So alam naman medyo respeto kay Muhammad Islam dahil nga tinulungan niya ako na ng trabaho, makapaghanap ng trabaho. So umatid ako. Umatid lang ako ng klase na dito sa Discover Islam about Tauhid, about faith. Lahat ng mga course, mga subject dito, umatid lang ako. Pero yung intention ko lang para lang ma-please mo kasi. si Muhammad Islam dahil nga tinulungan niya ako. Tapos nakikinig naman ako hanggang umabot yun ng 11 months. 11 months na hindi ko pa rin niyakap ang Islam. O nalaman ko na ang turo ng Islam na paniniwala sa kaisahan ng Diyos. At si Jesus Christ ay isang dakilang propeta at si Muhammad ay huling sugo ng propeta. Hindi ko pa rin yung ginakap. Katapos naging talaga ako, matigas. Pero sabi ko, pwede naman ako maging maniniwala din ako sa pananampalataya nila, pero hindi, ayaw ko Muslim. Yun yung foundation ko. Sabi ko, wala nang problem kasi ayaw ko maging Muslim. Gusto ko kasi sabi ng pamilya ko, mamamatay kaming Christian.
Kasi Mhm. born Christian, mamamatay ko yung Yeah, Christian. So pinanindigan ko yun. Tapos sama ng sama pa rin ako, ang ganda ng welcome ng mga brother dito sa Discover Islam, mga Filipino group Yes. at saka ibang lahi din. Ang ganda ng approach nila sa akin, parang kahit hindi ako Muslim, Mhm. tinitreat nila ako as brother, tinitreat nila ako as special, Mhm. at dinadawahan nila ako, tapos in-explain nila sa akin. Parang medyo unti-unti, napapalapit ako sa kanila. Yeah. Na-appreciate ko yung simplicity at pagiging brotherhood ng pagiging mga Muslim. Then, umabot ng 11 months, yun nga, parang nagkakameron nag-stop na ako ng, kasi habang nag-aaral ako ng Discover Islam, nag-aaral din ako ng Bible. Yes. Kasi may ka-flatmate ako na born again, na palaging every Wednesday nagba-Bible study. At tapos yun, kung anong tanong ko sa Discover Islam, tinatanong ko sa Sa pastor. Mhm. Hindi nila nasasagot yun at sinasabi nila, ibang basihan nila Quran.